ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Good morning, everybody. Good morning! Good morning. Okay, good morning. Kanan. Kere. Dire mo, lisulod mo, pailuna mo. Katong mga kaslunon, hala dire. Katong mga pagupang naguyab-uyab. Hala diha lingkod. Nya. O ba ito karon sa tuang live si Inday GP Pagara. Inday GP, mayong buntag. Kanimong Jimmy o GP? GP Pagara. Jeep, kadang pay ba? Pagara mo siya doon siya, ape no? Okay, ito sundan na ito ang Bible study karong adlaw. Tama kita sa alas 10. Ato na sundan sa pagampo sa kalasamahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nang itong amahan, salamat nining kapuntagon, ngayon kaming itigo. Salamat sa mga tao nga niya karon dinhi, nga namate o naunta kini mga pulong na mo ang pag-eskutan karon. Ila kini mapuy-an o mapahambik nito sa uban. Labi na usab sa tanan nga naa sa live. Panalangini sila Ginoo, lagi sila maayong panglawas. Madudong. O kinitanan na mong iyan po, o ipangayo pilagi ni Kristo nga mong panalubos. Amen. Salamat sa anak. Oy, si Mayor. Amen. Mayor Babayak. Mayor. Oh, Raksa. Wala tayo saba-saba ha. God bless. Wala tayo Ito, saba-saba. practice mo sa gawas. Oy, kamo. Kamo. Joanna. Og mag-practice mo ato sa musik gawas kay mapanata. Okay. So, ato sa pamatiyon karon ang Santos nga Ebanghelyo karong adlaw. Ang Santos nga Ebanghelyo Mala sumala sa Lucas 18. Imayaon ikaw. Unya gisugilo ni Jesus kining sambiyaya. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay, na sinasabi may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y nagpaparoong madalas sa kanya at sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na sila'y tumatanggi. Datapwat pagkatapos ay sinasabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Gayon man sapagkat nilalagalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinasabi ng Panginoon, pakinggan nyo ang sinasabi ng likong hukom. At hindi bagay igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanyang sa araw at gabi. At siya'y pagpapahinuhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao. Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Okay, so gibasa na to ang Tagalog mga kapatid. Ito naman po sa Bisaya. Ating basahin ng Bisaya kay marami tayong nanonood ngayon nga Bisaya. Kung magandang araw ni Hey, good morning Bro Edgar and Bro Chando. God bless GP Pagara.
O si Sister Mayet, si Your daughter, Pinangga, dear. anak ni Mayet. Okay, ito sa Bisaya. Hindi kita makaintindi ng Tagalog. Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios ug pagtawad sa mga tawo. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang byuda, tabangi ang taon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon ang maghukom midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod nga wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtawad sa mga tao, apan tungod kinagsigi man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kaya kung dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik hangtod sa kaupsan sa akong pailog. O mikadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang Huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom dapit sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanina? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapit kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iyang pakabot. Ang Ebanghelyo sa Okay, salamat. Mato ang atong Ebanghelyo karong Dominguha mga kaigsuonan. Ang sambingay may tungod sa byuda o sa maghuhukom. Kini maghukom mga igsuon, mao kini ang Ginoo, kining Huwes, mao ni ang Ginoo dinhi sa Ebanghelyo. Murag ato aron ning masabtan sa Ebanghelyo isip usa ka kanang gitawag og gipakatawhanon ang maong pagkasulti. Pero ang tinuod ani mao ang Dios ug ang byuda nagrepresentar sa mga tao. Nga dinhi kung imo atong tamanan kanunay nga nagasigi og ampo si Jesus kasi ang byuda sa Dios. Ug sa samang pagkaagi dahil byuda lagi nagsigi og pangayo pagkitabang sa Huwes. Ug sa samang pagkaagi kitapon ng mga tao nagsigi og pangayo sa Ginoo. Muna dili sa Ebanghelyo gidasig kita unya gisugilo ni Jesus kini sa bingaya aron pagtudlo na kinahanglan sila mag-ampo o dili gayud nila wad-on ang paglaom. Kini dahil si pagsigi og pag-ampo mga kaigsuonan, timaan kay kini nga ana kanato ang paglaom. Dako ang atong paglaom kung kita kanunay nga mag-ampo. Muna gayon sa Sulat ni San Pablo sa 2 Tesalonica 5:17, pag-ampo kamo sa walay paghunong. Sa to pa, kung ana kining pag-ampo sa walay paghunong, nagtibay lang kini nga dako ang imong paglaom. Kaya ang tao nga mahunong sa pag-ampo, nawad-an na siya o paglaom nga hatagan pa ba siya or dili. So muna nga ang byuda nga nagrepresenta kanato mga tao gidungog sa Dios o gidungog sa Huwes. O sa unsa mang rason tungod kay siya nagpunay og pakitabang sa Huwes o sa Dios. Muna nga kita padayon ta nga magampo kay kini atong Ginoo nakadungog siya sa itong pag-ampo o nahibaw na sa itong ipangayo apang ikinahanglan gayud pod nga diha sa itong pag-ampo mulihok kita sa pagbalik-balik diha sa pagpangayo sa Ginoo. Kung imo tanawan ang Ebanghelyo, ang Huwes gipulan ngano
Puol kayo, kaya sige balik-balik, maorag pulong, maorag ipangayo, puol. Pero ang Ginoo dahil ang mapulan, igsoon, muhatag gina siya. Sa to pa, ang atong pag-ampo, atong pangitaon ang mga pamaagi aron mapulan ang Ginoo. Kay ang Ginoo mapulan, muhatag. Pero na yung uban, kung mapulan, bisa pang mapulan, di yun muhatag. Ha? Pahala, o ko niya. Sige. Ayun no? Ayun. Ya, bahala ka niya. Inana ang tao. Kuan yun, bisa pag mapulan, di yun muhatag. Pero ang Ginoo, bisa pag mapulan, muhatag ang Ginoo. Ngano? Kaya siya manggihatagon. So, diha sa to ang pag-ampo sa Ginoo, doon ay dahang mga kuan. Dili lang mga Ginoo mo ato ang sagpiton, kundi ato sa mga sagpiton ang mga santos nga naa sa langit. Importante mo na. Paliko basa pa nito. Jaman. Ang pag-ampo sa pinadayag pinadayag 8:3 sa ang ato ang pag-ampo sa Ginoo, dili ko nga siya ra gyud ang ato ang pangayuan o panabang, kundi mudangop usab kita sa mga santos, kay kini mga santos mga kaigsuonan, kung unsa day ang ato ang mga pag-ampo, dalhon day kini sa mga anghel sa langit. Kisay muda sa atong mga pag-ampo ngadto sa langit, ang mga anghel sa Dios. Sa to pa, kini mga pag-ampo nato sa kalibutan, di dili maabot sa Dios kung ang mga anghel sa Dios dili mohatog ngadto dito. Kaya ko basa, brother. And another angel came and stood before the altar, having a golden censer, and there was given to him much incense, that he should offer up the prayers of all saints upon the golden altar which is before the throne of God. Masay wholesale. All. All saints. All. Okay. So, ang mga anghel nagda sa mga pag-ampo sa iyang katawhan ngadto sa iyang trono. Muna nga kining mga anghel ato ning higugmaon, ato ning mahalon, ato ning panggaon, dili nato daoton kay tingali baya og iyabo ang atong pag-ampo. Di moabot ngadto sa iyang trono. Muna nga si San Rafael, pasaha sa tubig 12:12. Kini din mga anghel, mao nitigda. Klaro naman sa pinatayag, Kapitulo 8, versikulo 3, pero naagyoy anghel nga niingon. Niingon gyud ang anghel. Huwag na mas kumit ya. Dosi. When thou didst pray with tears and didst... Oh, dili mo. Kenapa bisa no? Apa nak tol dan? Ha? Tobe 12, kan? Tobe, 12. Hinihilag ka na yun. Tobit, sa pag-ampo mo o sa pag-ampo ni Sarah sa Ginoo. Ako mao ang nagdala sa inyong mga pag-ampo ngadto sa iyang mahimayaong presensya. Ang samang butang gihimo ko sa matag higayon nga ikaw naglubong sa mga minatay. Okay. Masa gini isang nag-ingon na to? Si San Rafael. Si Rafael, o sa ni ka anghel, o mao kini tigala sa atong pag-ampo ngadto sa Dios. Sa to pa, mo hangyo dito sa panabang sa mga santos. Kaya itong mga santos, duha na klase. Doon ay mga anghel nga santos na gina sila. O doon na po yung mga tao nga nagkinabuhing matarong sa kalibutan
o nahimo sila nga mga santos. Nahimong perfect na nasa kining hope o kining Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23. Pareho basa Brad Gendo, English, o Bisaya. Mula si Tibo lang eh. Natin basa English. Hebrew, Hebrew. Hebrew 12:23. 12:23. And to the church of the firstborn, Mm. who are written in the heavens, and to God the judge of all, and to the spirits of the just made perfect. Ah. So sa kanang mga espiritu, usap ng mga espiritu ha? Mga perfecto. O kasa na karon? Ato na sa langit. Ah, tapos sa Bisaya. Kinina ka na yun. Tapos ka? Gidoolin nyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na isulat dito sa langit. Gidoolin nyo ang Diyos, ang maghuhukom sa tanang tao o ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Okay. Mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sa to? Gidolin niyo ang Diyos. O ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So mao ka na mga kaigsunan nga ato gilang apilon ang mga santos nga mangayo ta og panabang ngadto sa Dios kay sila may suot kayo. Kaya kita ang mga magkasala, kuhan man nga ito pagampo, dulumtanan sa mata sa Diyos. Busa, kinahanglan kita mudangop sa mga santos. Diya kanilang kuhan, kanilang libro si kuhan, Ellen G. White. O imong tanawan ng libro ni Ellen G. White na Step to Jesus. Yan napay kining litrato ni Jesus Christ. Ya bawal ra ba ko nila eh. Ya kini na atong basahon sa may gingon dere. Wala kami lagi kopya ng dagway. Ha? Ya tinuod ba ni nga kang Ellen G. White ni dara. Ano ba siya? Si Ellen G. White. Yan eh. Wala dini kuhan. O sa day kuno ang mga anghel sa langit, ang mga anghel sa Dios, mao kini. Sige man, kuhan na kayo. Puno na nga tuwa kuhan. Magino to eh. Angels are listening to hear what kind of report you are bearing to the world about your heavenly master. So ang mga anghel sa langit ay mamati kung unsa man ang atuang pangayoon, ang atong isulti may tungod sa tuang labaw nga makagagaho. Dinhis kalibutan pa lang. Kinsa mo natong tuang sa langit. Pustog yun. Katong mga nahingpit na nga mga tao nga nakikuban kanato kanhi o nangahimo ng mga santos. So mga liupo yun, hasta mahal na Birhen, Maria, mga liupo yun. Okay, niya mo to, salamat to itong mga tinunan. Ito po sa tiyon din, dyan daw. Unang tawag, Okay, welcome sa to mga Marjo. o si Oyo. Ha? May pagtanaw ni Sister Mayet, Ama si Oyo. o si Tawagin ninyo. Regis Ituban. Itkuban. Hoy, kaya nasa si Oyo. Itkuban, O si Luis Michael Puerto. Og manghod ni Kuan. Si Manghod ni Gauban. Hey, Hello Dong, Jomar. Jomar, Si Jumar. Pabilo. Hi, Mai. Ay, tanaday. Tanaw dyan. Ila ko rin. Og si Si Frederick Adolfo. Adolfo. Tanaw na. Eh, let's see. Wala
Wala, si Kwan, Vanessa, o si Rosan. Okay, Vanessa. Saan ito lang? Ito lang kay... Karang... Vanessa, o si Ako Rosan. sila... Bumani Vanessa, o ni Rosan, si Baba, o si Yam Yam. Kamu sunod nilang Rosan, o ni Vanessa. Demi na kita. Dili mo rin, lingkod na mo rin. Lingkod na rin. Ikot na mo. Ano siya, hindi na maging ano. Ngayon na mo. Una mo dito sa Okay, mga son, ito ang sugaton sa masibang pakpak si Inday Vanessa o si Inday Rosan nga modas timbang nga pagkapangulo ni San Pedro. Ato palakpakan. Yay! Good morning, Father. So, Saan ito makasang tutupit? Si, Lupit dos eh. Sino ba? Lupit sige na. Okay. Ready? chicks. Hi, chicks. Ay mo Krista kami magawa sa upo sa kay normal lang na kaya. Good morning, my brothers and sisters in Christ. So, aniya na sad kami karon dinhi sa inyong atubangan aron sa pagsaysay sa among tema karong adlaw. So, ako di ay si Sister Vanessa. Ug ako usab si Sister Rosan. Ang among tema karon mao ang mahitungod sa pagkapangulo ni San Pedro. Importante gayud kayo nga ato kining hisgutan. Tungod kay daghan kayo sa atong mga pinanggangkat bang sa pagtuo ang hitanong Kusga. gasupag sa pagkapangulo ni San Pedro. Tungod sa pipila ka mga rason nga ila ra ang nakatunan gikan sila mga pastor. Apan adunay panultihon nga nagkanayon. Quod si dormere repetitor probare quod canondum omnem veritatem. Nga ang but ipasabot, kunang bakak balik-balikon sa pagpamatuod, mahimo kining daw tinuod alang sa mga wa nasayod. Matud pa nila nga dili tinuod nga pangulo si San Pedro sa iglesia tungod sa rason nga si Kristo mao'y pangulo niini. Sumala sa Colosas 1:18 nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia ug dili si San Pedro. Unsa may mong ikasulti mahitungod niini si Sister Vanessa? Nindot kayo na nga pangutana sis ano ganiya ang akong tuba. Tinuod ang giingon ni Apostol Pablo sa Colosas 1:18 nga si Kristo ang pangulo sa iglesia. Ug gani kitang mga Katoliko nagtuo man usab ni ana. Kay sumala pa sa mga ebidensya sa kasaysayan ug sa mga encyclopedia nga si Kristo mao ang founder sa Iglesia Katolika ug dili si Apostol Pedro. Then kung mao ka na Sister Vanessa, nganong man nga nagtudlo man kita nga si Apostol Pedro ang pangulo sa iglesia kung aminado man jay kita nga si Kristo ang ulo sa iglesia. Kana tungod kay si San Pedro man ang giappoint ni Kristo nga mahimong pangulo sa iglesia nga iyang gitukod. Kay sumala pa ni Kristo sa Juan 21:15-17 ngadto kang San Pedro nga atimanon ang iyang mga karnero. Apan matud pa nila Sister Vanessa nga dili raman daw si San Pedro ang gisugo nga timanon ng mga karnero. Kung dili lakip usab sa mga gisugo mao ang mga obispo. Kay sumala pa sa Buhat 20:28 nga sa Bibliang Tagalog kini nagkanayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawanan sa kanila ay ginawa kayo. Sa ato pa daghan kay kayo man. Nasa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakalinin ninyo ang iglesia ng Panginoon na bitili niya ng kanyang sariling dugo. Daghan din sila nga gisugo ug dili kay San Pedro lang. Unsa may mong ikasulti niini? Tinuod gihapon ang giingon sa Buhat 20:28 ug wala gihapon kana supaka sa Iglesia Katolika. Tungod kinasayod man ta nga si Apostol Pedro ang labaw nilang tanan. Sumala pa ni San Pedro diha sa Buhat 15:7 siya nagkanayon. Mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo. Busa biblical kayo ang pagkalabaw ni San Pedro ngadto sa uban. Ug sa ato pa ng termino, si San Pedro mo ang best of the best. Buot ba nimo ipasabot sis nga labaw pa San Pedro kaysa sa mga obispo nga giisgutan sa Buhat 20:28? Yes, labaw jud siya sa uban. Biblical proven good na. Gipamatud-an pa jud na sa kasaysayan. Sumala pa sa The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 407, kini nagkanayon sa mas matinaw gayon. The earliest Christians relied on the apostles led by Saint Peter as their authority. Usa, pangulo gyud siya sis-an.
Lain pang atake nila sa pagkapangulo ni San Pedro mao ang Efeso 2:20 nga si Kristo ang mambato nga gisukaran sa iglesia ug dili San Pedro. Unsa man mo gisulti mahitungod niini? Wala gihapoy supak ang Iglesia Katolika sa Efeso 2:20. Kay wala man ta nagtudlo nga si San Pedro ang chief cornerstone. Sumala pa sa Efeso 2:20, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Sa ato pa, sayop din na may ngunta nga si San Pedro ang gipasabot sa Mateo 16:18 nga mao ang bato diin gitukod ni Kristo ang iglesia. Kasayop na sad na. Tinuod nga si Kristo ang chief cornerstone sa iglesia apan wala ka na magpasabot nga dili si San Pedro ang bato nga gihisgutan sa Mateo 16:18. Kay sumala pa sa Good News Bible diha sa Mateo 16:18 kini nagkanayon man. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. Ug wala gihapon na sipiat si Kristo sa iyang giingon nga Kefa o Pedro ang Kefa o bato nga gipasabot sa Mateo 16:18. Kay sumala pa ni Kristo sa Juan 1:42 siya nagkanayon man. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas." This is the same as Peter and means a rock. Unya, ngano man nga may untang nga si San Pedro ang unang Santo Papa. Nabatay magbasa kay gitawag si San Pedro og Santo Papa. Ang pag-ingon nato nga si San Pedro ang unang Santo Papa, dili tungod kay gitawag siya og Santo Papa sa iyang panahon. Mingon kita nga si San Pedro ang unang Santo Papa kay Santo Papa man ang tawag nato karon sa obispo sa Roma. Sumala pa sa The Catholic Encyclopedia sa article nga Pope kini nagkanayon. Pope, the popular title of the Bishop of Rome. Obispo ba sa Roma si San Pedro? Yes, obispo din siya sa Roma. May ebidensya nimo. Mao niyang ligo na tong ebidensya. Una, buhat 2028, mga obispo ang gisugo nga moatiman sa iglesia. Ug si San Pedro ang unang gisugo sumala pa sa Juan 21, 15:17. Ikaduha, miangkon si San Pedro nga obispo siya, pinaagis pag-angkon niya nga siya pangulo sa. Busa, dinhi palang daan na pamatud-an na nato ang atong tema mahitungod sa pagkapangulo ni San Pedro. Kay miangkon man jud siya nga siya pangulo sa sumala pa sa 1 Pedro 5:1. Uy, sa ato pa dahil sa Espanels, muluto din ni karon nga once supak ang mga protestante sa pagkapangulo ni San Pedro. Sila na mismo ang mismong sa Biblia. Kay miangkon man ka San Pedro diha sa 1 Pedro 5:1 nga siya pangulo. Ug kay pangulo man siya, sa ato pa dunay gipanguluhan. Di man natawgon og pangulo kung walay gipanguluhan, di ba? Sa imong una-una sis-an, kinsa kahiyang gipanguluhan? Sigon sa akong nasabtan sa imong gipamahayag kaganiha, nga nadungog usab nilang tanan, si San Pedro personal nga gisugo ni Kristo nga atimanon ang iyang mga karnero. Busa kutob sa miangkon nga mga karnero ni Kristo mao na iyang gipanguluhan atong panahon niya. Busa, tinaw kayo nga napamatutan nato uban ang mga ebidensya sa Biblia o sa encyclopedia sa pagkapangulo ni San Pedro diha sa iglesia. Diin personal siyang gitugyanan ni Kristo sa tanan niyang karnero, nga mao'y nahimong hinungdan nga nahimo siyang pangulo ug unang Santo Papa o Iglesia Katolika. Lain ko yato sis, naingon ka kaganiha nga si San Pedro ang unang Santo Papa, di ba? Uningon ko na, Usa gani meaning nga ng Santo Papa? obispo sa Roma. Ug ningon sab ka nga si San Pedro matawag og obispo, di ba? Uningon ko na, Ang pangutana karon, nakadto ba siya sa Roma? perting atuar. May mo ebidensya. Baka nindot sa pangutana o ganiyang atubag. Nakaadto kayo si San Pedro sa Roma, busa siya ang unang obispo sa Roma o ang unang Santo Papa o ganiyang mga ebidensya. Sumala pa sa Latina Vulgata Biblia nga gihubad ni Monsignor Manuel Yap diha sa Daklit Saysay sa unang Pedro nga siya nakaadto sa Roma sa tuig 42. Di pa matudan usab kana sa The World Almanac and the Book of Facts edition 2009 page 685. Di pa matudan usab kana sa Biblia diha sa The Living Bible 1 Peter 5:13 ug kini nagkanayon. The church here in the Rome sends you her greetings. Maski usab sa history di pa matud-an kana. Sumala pa si The Modern World by Francis Betten ug ni Alfred Kaufman. Isa pahina 34 kini nagkanayon. Saint Peter
himself was the first bishop of this metropolis. Here he died a martyr's death by crucifixion in the persecution under Nero. Busa, tinaw kayo nga napamatudan yun nato ginamit ang Biblia ug mga referensya nga si San Pedro nakaadto gayud sa Roma. Busa siya gayud ang unang obispo sa Roma o ang unang Santo Papa. Yes, Sis Vanessa. What if supako nila ang mga ebidensya may mga gipamatudan? Then kinahanglan gayud nga makapakita sila og ebidensya usab kay kun diin gipatay ni Emperador Nero si San Pedro kun wala man gani kini mahitabo sa Roma. Yaw, mga bot sila. Na problema na jud na nila kay ngano gasupak-supak sila wa man day sila mahatag nga konkretong tubag o ebidensya. Busa, mga kaigsuunan, nasaysay na gayud na mo ang among tema karong adlaw mahitungod sa pagkapangulo ni San Pedro. O ginaoton ta, og nasabtan ninyo kini sa matinaw gayud. Ako di ay si Rosan Armada. Ug ako usab si Sister Vanessa. Sa kinasing-kasing nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong Salamat pagpaminaw. Salamat sa pagpaminaw. Salamat pagpaminaw. Okay, mga to mga igsoon, Inday Vanessa, si Inday Rosan, to, pagkapangulo ni San Pedro. Nindot kayo ang ilahang presentation, no? Di Manso kinig maayo ni Brother Jando Alabado. Sunod na po si O si- Baba o si Yamyam. Ang musunod si Inday Baba. Inday Baba, si Dodong Baba o si Yamyam. Imo dai, pa ka? Kasi ko ba nimo? Yan, okay. So kamo na po. Kamo na po dire. Ale. Okay, ato sugato sumasipag lagpakan sa Mario. Adlaw ipapahulay ito pagpakan. Sige. Go. Maayong adlaw kanatong tanan. Ani adi kami karon dinhi sa inyong atubangan aron sa pagsaysay sa usa ka hilisbutanan. Malahimo kayong kontrobersya tani natong mga Katoliko ug sa atong mga kaigsuonang Sabadista. Ako di ay tuod si Sister Rhea. Ako sab si Sister Baba. So naana ba may idea? So, karon mga kaigsuonan, naana ba may idea kung unsang among main topic karon? Unsa man? Adlaw ipapahulay. Tungod kasama sa nasulti ko na ganihan, dako kayo ni siya kontrobersya, tali natong mga Katoliko ug sa atong mga kaigsuonang Sabadista brad. Matod pa sa mga Sabadista, nakitang mga Katoliko na lamas-tamas sa kasuguan sa Ginoo. Kay sumala pa sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 4, siya naganayon mga kaigsunan. Ang nakasala naglaban sa balaod sa Dios. Kay ang nagpakasala maoy paglabas sa balaod sa Dios. Ug sumala pa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, siya naganayon. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay ug balaan na kini. Pero kitang mga Katoliko wala kuno nagbalaan sa adlaw ipapahulay. Dili nagsubag-subak na hinuon. Unsa may mo ikasultihan na may tungod niini. Sis, daghan kayong salamat sa manunod kayong pangutana, Brad. Do mga kaigsuonan dili para sa ato nang nasulat diha sa Exodo 20:8 hangtod sa 11, apan wala ni nato siya sumaga. In fact, atong giadap kay nagbalaan ng gayud kita sa adlaw ipapahulay. Unya, nganong Domingo man ta, ug di man lagi Sabado. Wa man taga sa pagsupak. Tungod kay Domingo man gayud ang adlaw ipapahulay natong mga Katoliko ug dili man jud Sabado. Mao ganina, nganong ga-Domingo man ta na sumala man sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 9 ngadto sa 10. Siya makatrabaho kamo sulod sa unod ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay.
nga gigahin alang kanako. Ikapitong adlaw kuno sis, ikapitong adlaw ba sa simana ang Domingo? Brad, kung may gingon diha nga ikapitong adlaw sa simana, busa mga pinangga kong kaigsuunan, dili unta nato dungaw og simana, kay referado man na siya sa adlaw kung diin kita nagsugod og trabaho. Busa ko ng atong mga nanay, mga tatay, mga mama, mga papa, mga mama, mga daddy, nagsugod sa ilang trabaho sa adlaw nga Lunes, which is mao siya atong naandan, di ba imposible man kaayo nga ang ikapitong adlaw ni ana, mao ang Sabado. Bisan pag atong ipon, tabangin ko Brad. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Gawas na lang siguro mga kaigsuunan kung nagsugod sila sa pagtrabaho sa adlaw ng Domingo. Ano na mo gawas ng ikapitong adlaw mao ang Sabado. Unya, nganong Sabado man ang gibantayan sa mga Israelita nga adlaw ipapahulay, mao man ang Sabado. Kung wala man diay naipiho nga adlaw gipasabot. Tungod kani ana mga adlawas sila gipagawas gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Ani ay mabasa diha sa Deuteronomio 5:15 nagkanayon. Hinumdumin ninyo nga mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto. Ug ipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang trabaho. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamot sa adlaw nagpapahulay. Busa mga kaigsuunan ng Brad, mao na kita ilang Independence Day. Mao nga Sabado ilang gitamot kay mao man ang adlaw pindiin sila gipagawas gikan sa Ehipto. Pero buot lang huna-hunaon Brad, mo man sa tay labot na kay Israelita ba dita Brad. Pero wala gini nato siya gikunang. Guni nato siya sungag atong giadap. Kaya mituko man kita sa giingon ni Kristo diha sa Marcos 2:27. Nagkanayon, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. Busa mga pinangga kong kaigsuunan makaayo kini alang sa tao. Sama sa mga nagtrabaho sa opisina nga nanginahanglan sa buteo. Ug ang sumpay ni ana mga kaigsuunan nagkanayon, apan ang tao wala buhata alang sa adlaw ipapahulay. Busa dili ta pwede nila diktahan Brad kung Yes. kita mo pahulay. Yes. Hihihi. Murag lalong nagkayuta. Pwede pa mabuan, please. Sige, anti kag analohiya aron imo sumasabta na. Sige, kubang. Anong naman ko na kaya ti Parabe? Ganahan mabuan ni. Anong ganahan ka na? Kay makaayo manggod nako ni. Gawa sa gwapo ko tan-awon. Di pa jud sulaw sa mata. Inigud kong toto. Hadaw, gwapo ba? Gwapo? Sige, tawatan naman na nato ng gwapo. Karon, ganong gibuhat mas sa tao ka ng antipara? Natural. Kay makaayo man na sa atong mata. Lisod pod nga muingontag ang atong mga mata gibuhat para sa kaayuhan sa antipara. Normal nga gibuhat ang antipara para sa mata. Ug wala buhata ang mata para sa antipara. Pagka-virtue, di mo ba, oy? So, karon ibutang ta karon niya ka ng imong antipara, mao ang adlaw ipapahulay. Okay, dayon. Unya ka na imong gwapo kayong mata, maukintay kitang mga tao. Okay, dayon. Karon nangutan ako, inyo pud mga pinangga kong kaigsuunan. Kinsa man ni anang duha na ay katungod mamili. Kanibang antipara mo na ay katungod mamili sa mata nga iyang suotan? O ang mata mo na ay katungod mamili sa antipara nga iyang suoton? Tumag, Brad. Natural nga ang mata mao'y mamili kun unsa nga antipara ang iyang suoton. Busa mga pinangga kong kaigsuunan, anak gihapon ni paagi. Wala na ilalom ang tao sa adlaw ipapakulay, kay wala man buhata ang tao alang sa adlaw ipapakulay. Biblikal ba man kahana nan asa man sa Biblia nato mabasa. Oh, sorry. Biblikal ba na imong gingon o mugna lamang sa imong una-una? Of course, Brad, biblical kaayo ning aking gingon karon. Ug dili lamang mugna sa akong una-una. Kaaduna kay panahon nagkadayon, non fotes esse deuteronom, non solves esse veritas. Sabtan pa mo, Brad. Wala. Parihata. Pero
walay kamatuoran nga dili mo lungtad kun kini wala sa walay pangatarungan nga dili mo lungtad kun kini wala sa kamatuoran nagsupad. Kay biblikal matahana nan asa man mabasa sa Biblia nato asa man sa Biblia nato mabasa. Brad, ana ka na mabasa diha sa Roma 14:5 nagkanayon? Adunay maghuna-huna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan pa kaysa sa tanang adlaw. Apan aduna usay maghuna-huna nga mas managsama ra kabalaan ang tanang adlaw. Sige ngun diha mga kaigsuonan, libre ang matagusad kanato sa mamili kung ahain ni ana ang hubot natong gibuuhan. Unya matod pa nila nganong Domingo man ang atong gibalaan nga wala man daw kunoy mabasa sa Biblia nga gipanalanginan sa Dios ang Domingo. Pratihan na sila ng masayop mga kaigsuonan. Dili kumo kay dili mabasa letra por letra sa Biblia nga wala panalangini sa Dios ang adlaw Domingo. Mukod na dayon sila nga wala kini panalangini. Unsa man itong adlaw sa pagpugo sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes? Ay pinag nito panalangin para nila. Kibaw bang kabrad ug mga pinangga kung kaigsuonan? Tanan ba ang Bible scholar uyon ug wala misupak nga katong pagbubo sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes usa ka to ka panalangin gikan sa Dios. Kung nangutan na kabrad nga nung adlaw Domingo maong araw-araw ipapulay, kikibaw ba mo kung na ate mga mipagsaulog ni anang adlaw. Kung nakahinumdum mo ni anang adlaw, nabanhaw si Kristo gikan sa pagkamatay. Di ba namatay siya adlaw nga Biyernes Santo? Ug tulo ka adlaw ni ana nabanhaw siya. Ato ipon. Brada, Biyernes, Sabado, Domingo. so ikatulong adlaw mao ang Domingo sa Domingo. Ug sama na sa nasulti nato ganiha, Brad. Mao usab ka na ang pagbubo sa Espiritu Santo diha sa mga Kristiyano sa adlaw sa Pentecostes. Okay, nakasabot na ko. So kay nakasabot naman si Brad atong tinigtapuson. So mga kaigsuonan atong hinumduman nga kita gayud mga Kristiyanos ug dili sakop sa Judaismo. Usa sa kada Domingo tulo ang atong gisaulog. Una, ang pagsimba sa Dios. Ikaduha, ang paggabanhaw ni Kristo. Ug katulo, Brad, Pagbubo sa Espiritu Santo. Daghang salamat guys sa inyong pagpaminaw sa tema nga among gipadayag. Ug nanginaot kaayo pag-ayo nga nasabtan ninyo kini. Ako diya si Brad Baba. ug ako usab si Sister Rhea. Sa kinasingkasing nga nagaingon kaninyo. Daghang salamat sa pagyong tanan. Okay. Dili lang kay Jerigon. Excellent yun. Taban! Excellence. Very good pag yun, no? Uyo, Marjo. Salamat to si kala Inday Ria o si Dodong Baba. Ang tima nila adlaw nga ipapahulay. So klaro gyud mga igsoon nga mga Sabatista, mga SDA nga Domingo gayud ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Kay kini gibalaan sa mga apostoles o gipanalanginan sa Ginoo. Okay? Kaya ang sunod nga mo pahayag si Uyo, Marjo. o si Oyo o si Inday Marjo. Okay, to sugaton sa masing pagpalakpakan o si Tima. Kumpisal. Okay. Lingkod. Amo ha? Maupay na aga hayo tanan nga adidi. Adi kami sinitubangan para pakilalit akong pangangaran. Ako ngayon si Sister Marjo. Ako ngayon si Brad Uyo. Aniya kami karon sa tubangan aron pagsaysay may tungod sa sakramento sa kumpisal. Daghan kayo sa itong mga smitten bitin nga nagsubak niya na ganyan. Kay matod pa nila walay katungod ang mga kaparian sa pasaylo sila. Tungod lamang sa rason nga tao lamang sila o Dios lamang ang makapasaylo sila. Matod pa sa Esdras 10:11 nga naganayon, isugid sa Ginoo ninyong mga sala ug tumana ang inyong kabukod. Nga sis, ngano kita mga Katoliko sa pare mga instead sa Dios? Yes, sayod ka na ang mga kaparian, mga tao lamang, apan nga nung sila magkita mo doon. Tungod kay maskin mga tao lamang sila, apan ginatagan sila sa Diyos o gahom sa pagkasaylog mga sila. Sama sa gibuhat sa Diyos ngato sa mga apostoles. Diha sa Juan 20:23 nga to sa 23, si Kristo miingon sa mga apostoles,
nga siya pinadala sa mahal sa samang paagi, siya magpadala usab kanila. Maingon mo lusag na si Kristo na masaylog sa diha sa Marcos 2:5 o Marcos 2:16 sa ilaha nagahatog og bakon sa pagpasaylog mga sala. Natural nga dapat lang sila mapasaylog sala kay kung dili na pasaylog sala, dili usab sila pasayloon sa Dios. Ana mabasa sa Mateo 6:14-15 nga naganayon. Pasaylo ang nakasala kaninyo, pasaylo usab kamo sa inyong mga apan kung dili ninyo pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong mga. Natural nga dapat na sila mapasaylog sala. Ang bungan 20:22 ngadto sa 23, dili man nagsama ng gingon sa Mateo 6:14 ngadto sa 15. Tungod kay kunang sala usa ka tawo dili mapasaylo, dili usab mapasaylo sa langit ang sila sa mga tawo, in which dili sila damay. Unlike sa Mateo 6:14 ngadto sa 15, nga damay ang dili mapasaylo kay sila nagpasaylo. Unyang matod pa sa Salmo 32:5 nga si Propeta David sa Dios man umpisan instead sa pari. Ay dili Ya, ya sinod ka na nga diha sa Salmo 32:5, misugid si Propeta David sa iyang mga sala sa Dios. Apan ayaw dumang dili man nagisapari. Kung kisapari gayud bagayud siya midungol. Ana ka na mabasa sa 2 Samuel 12:13. Nga si Propeta David midulog pari bisal sa pari nga sinikan. Kay siya miingon kaniya nga nakasala ko sa Dios. So di man siya nakasala. sa Ginoo. Good, unsa na yang kaatubang? Si Nathan, Good, unsa may gingon ni Nathan? gipasaylo na daw siya sa iyang mga sala. Kinsa may pasaylo sa mga sala ni David? Ang Ginoo, Kan kinsang tingog man ang gigamit aron mapasaylo si David sa iyang mga sala. kag Nathan, Sa diya mo kung bisag ka sa pari, unsa may imong sulti? bendisyon niya ako padre kaya ako nakasala. Unsa may gitubag sa pari? Gipasaylo na daw ko sa akong mga sala. Kinsa mo kunin ni pasaylo nimo? Ang pare, Kang kinsang tingog man imong nadungog? sa pare, Pareho man hitabo nilang David ug Nathan. pareho. Eh di kung bisal nga, Bitaw, no? busa man yung general importante gayud kaayo ang sakramento sa kumpisal. Kaya sa kini kagasa sa Dios ngadto sa mga kaparian aron pinaagi nila magpasaylo sa Dios sa atong mga sala. Busa ako nakasala kita sa Dios, dili kita magpanukog dol sa pare sa kumpisalan kay sila lang ang gitagagasa sa Dios aron mapasaylo sa atong mga sala. Yano lang namong nasay sa inyong tema, ang importante lang nga inyong masabtan. Alang sa mga nakulangan, ani day mga kauban nga Catholic Faith Defenders, aron magpalalong kayo ang atong tema. Once again, ako dahil si Brad Uyo. O ako di si Sister Marjorie nagaingon. Maayong adlaw kaninyong tanan, and I thank you. Okay kayo, no? Mayo pagka ano. Yeah. Padayon ang ensayo ang inyong familiar sa inyong mga Joanna. okay? Kasi ang sunod, diyan. Ang ano sa Joanna. ato kay pan-training ato ang mga mga batanon diri mga igsoon. Nya. Mayo pagtanaw ni Jen. Inday Jen. Og si Silver Adriatico Dondoyano. Pulok. Si Sherwin Tinong Lim. Hindi lang si Juan? Si Britas? O si Chris na paruta. Brad Chris, ang tagiya sa Crispa. O si Brad Jomel Martinez is watching ang atuang kaubang city sa Carmen, Davao del Norte. O ato isunod, ang lain na po nato nag-train si Inday, si Inday Joanna, usa ka 11 na to 11 year old, o si Dodong diyan. May Dodong? 13. Okay, itong sugaton sa pasiman pagpakalantima, kalanon nga gidili.
Okay, paminakan, mamatikan, mamati. Mayong adlaw kaninyong tanan, aniya kami karon sa inyong atubangan aron sa pagsaysay sa among tema. Kusga. Ako di ay si Sister Joanna. Ug ako usab pod si Brother Gian. Ang tema nga among paghisgutan karon nahimo usab kining dakong kontrobersiyal tali kanatong mga Katoliko ug sa mga Sabadista. Ug kini mahitungod sa kalanon. Dili man unta big deal para nato mga Katoliko apan daghan kaayo sa atong mga pinanggan igsuon nga nangasaliring na ito ngadto sa laing grupo sa pagtuo. Tungod lamang sa isyu sa kalanon. Sumalapad sa Biblia diha sa 1 Timoteo 4:4-5 nga nakalayon, ang tanan nga gibuhat sa Dios mao ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat o walay isalikway bisan unsa kay ang pulong sa Dios o ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Apan subo lang pamalandungon nga ang atong mga igsoon nga nangasarili sa laing koral. Hugtanon man ni Hinoong na nagsupak ni ining bersikuloha. Ang pipila sa ilang mga paboritong gamiton mao ang nasulat sa Leviticus 11:1-31. Diin naghisgot nga dili ipakaon sa Dios ngadto sa iyang katawhan ang sama sa kamelyo, libre o ang mga rabbit. Unsa may imong ikasultiana, Sis Joanna? Ang mugtong hinungdan kayo, nganong kanunay nilang nganong biklong nila ang mahitungod sa pagkaon, dili matungod kay adunay mukhaon o kamelyo. Kay sukad masukad, wala ka jud ko nakita sa personal nga adunay gaihaw o kamelyo o buoy gihanda. Dili ko natungod kay adunay mukhaon o grabit. Ang mugtong hinungdan kayo, nganong kanunay nila kung anong kanunay nila atihon sa atong mga kaatbang, ang mga Sabadista ang mahitungod sa pagkaon, tungod kay daghan kaayong mga litsura. Mabasa di ay diha nga apel sa gidili ang baboy. Yes, Brad, mabasa ka na diha sa Leviticus 11:7 nga nagkinina ka na kayo. Ang baboy bisang tuod ug pikas ang kukuni ini. Dili kini mousap sa kinaon busa tugaw kini alang sa inyo. Ug kung di basol panakto basa diha sa verse 8 kini na kayo. Ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mananapa o muhikap sa patayng lawas ni kay hugaw man kini alang sa inyo. Kay sa ato pa di ay didili di ay ang pagkaon o karning baboy. Unya ang anong mangaon man ta gidili man di ay na saya nga raba lami kaayo. Pagkaninduta ba kayo sa inyong pangalan, Brad? Ang hindungdan ng mga ontikat karning baboy sama sa humba o sa litson, tungod kay laos naman kining maong subua. Manong nakainon ka man ana nga laos na ng subua? Tungod kay ceremonial law naman gud na mga nga balaod, malaos na. Sumala pa sa Hebreo 9:10, kining mga gasa ug halad nga may kalabutan lamang sa pagkaon, sa pag-inom ug sa nagkalain-laing mga seremonya sa paghinlo, kining tanang mga lagda nga nagpadayon lamang kini hangtod usbon sa Dios ang tanan kita. Bot ba nimong ipasabot nga kanang gitawag nga og ceremonial law mga laos kana nga balaod? Yes, Brad, mo jud na. Unya aduna pa batay mabasa nga kanang balaura gitawag og ceremonial law? Yes, duna kaayo, Brad. Kung mabasa nato kana diha sa Biblia sa The New Living Translation sa maori gihapon nga verse diha sa Leviticus 11:7 ngadto sa 8 kini nagkanayon. The pig has
enemies split holes, but those not through the cut. So it is a cliff. You may not eat the meat of these animals or even touch their carcasses. They are ceremonially unclean for you. Busa nabasa gayon nako sa matinaw nga balaod seremonyal kana. Unya nasayod ba ang mga Sabadista anang imong gibasa? Nasayod ko sila. Unya nganong dili man sila motuo. Na problema na nila nga nung dili sila matuo. Man sa ilang kasagaran nga mga rason kung nganong dili na sila motuo ana. Tungod kay ang ilang rason nga dili ko mabasa sa ubang translation sa Biblia ang ceremonially unclean. O pananglitag mo and sister gihapon sila nga gidili ipakaon ang karning baboy. Then ulutaw nga ilang gisungag ang Biblia. Nganong nakaingon ka man sa nga ilang gisungag ang Biblia? Tungod kay sumala pa sa Colosas 2:20 ngadto sa 22 kini naganayon. Namatay kabno uban ni Kristo. Sa ato pa mga binunyagan nato sila. Ug naluwas na gikan sa espiritu nga naghari nining kalibutan. Apan nganong nagkinabuhi pa man kamo nga daw iya pa man kamo niini kalibutan. Nganong nagtuman pa man kamo sa mga tulumanon. Ingon nga ayaw pagkupot ni ini. Ayaw pagtila ni ini. Ayaw pagtikap ni adto. Dili na magpulot kining tanan human kini gigamit. Busa laos na. Kung laos na, nganong sige man gihapon sila. Panudlo nga dili kana angay ipakaon. Then ayaw na lang sila pansinon. Nganong dili man sad nako sila pansinon. Then mulutaw na hinuon nga diskupyado sa kag-apil sa ilang gipanudlo ni San Pablo. Nganong kaingon man sad ka ana. Tungod kay sumala pa ni San Pablo diha sa Colosas 2:16 siya nagkanayon. Busa ayaw pasagdi nga diktahan ka mo ni bisan kinsa kung unsa ang angay ninyong kaungkon. Busa ayaw gayo ditugot nga diktahan kaniya. Aber ako na si mga tana, pero ganihan mo ka ng tana. Unsa man? Nakakaon na halitsod. Oh, nakauna. Kunya lami. Ay lami. Perting lami ah. Sa ato pa, nakauyon ka sa imong gikaon lami makaha. Moingon ba good ko lami kung wala ko kauyon. Natural kay ingon mo kog lami, pasabot nakauyon gud ko. Kusa kay nakauyon man ka nan kaon ayaw pagsaduha. Ngano man? Makasala ka. We, ngano makasala man ko? Kay nagduha-duha man ko. Ngano nakaingon man pud ka nga at nakaingon man pud ka ana. Kay sumala pa ni San Pablo diha sa Roma 14:22 ngadto sa 23 siya nagkanayon. Busa tipigi ang imong pagtuo bahin ni ining mga butanga aron ang Dios raw ikaw ang masayo. Pulahan ang tawo nga wala sudya sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyunan. Apan kung mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman sa Diyos kay mikaon man siya nga wala ipasikan ang pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon. Hala ka, untay ka. Di na ko magbuhat-duha uy. Bahala pag diktaran ko nila. Kalami ra ana. Pero lain pa pay ato pananglitan mangutana sila. Kung ang Dios magsumo sa tawo, angay bang supakon o dili. Unsa may imo itong baganaan? Sis. Kinsa mang tawhana ang imong gipasabot? Klaro ba daw? Basta kay tawo gisugo, di man ta kaha tama na na. Klaruhan na, kay naarabay sa sugo sa Diyos sa tawo diha sa Genesis 6:14 ang pagbuhat ug arka tawo man sa gisugo diha. Pasabot ba nga magbuhat sa tag-arka kay tawo man sa
si Noe. May gisugo diha. Sinuwi ba? Tawo lagi si Noe, pero siya may gisugo. Dili man kita. Unya kinsa may gisugo nga dili pakanog karning baboy sumala pa sa Leviticus 1:1 ngadto sa 2. Mga Israelita. Unya ngano mapilapil man sila mga Israelita bapud di ay sila? Unya, kay tawo man sila. Sama kang Noe nga tawo sad. Wa man tay lusot nimo oy. Wala man tay lusot nimo oy. Hala, sige lain nasad nga pangutana do na bay giingon sa New Testament nga pwede na ipakaon ang karning baboy. Duna sumala pa sa 1 Korinto 10:25 nga makahimo kamo sa pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Ug kay duna may karning baboy nga gibaligya sa merkado, pusa makahimo kita pagkaon ana kana kun mutuo sila ni San Pablo. Pusa mga igsuon ko diha ni Kristo, angay kitang masayod nga sa panahon ni Kristo ang tanang pagkaon hilimpyuhan na sumala pa sa Marcos 7:19. Ug sumala usab ni San Pablo diha sa Hebreo 13:9 siya nakadayon. Maayo gayud nga maligkon ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adto nagtuman niini. Ako di ay si Brad Dian Camilotes. Ug ako usab si Sister Joanna, malipayong nagaingon kaninyo. Daghang salamat sa pagpaminaw. Okay, nya. Desa. Dito sa lingkod. Dito sa. So, sumala ninyo sa ikuha ninyo. Kung sa ikuha sa inyong tema. Ha? Practice. So, dawat mo nakuha ka mo practice. Okay. So, kay accept naman mo nakuha mo practice, mo na akong isulti ninyo. Ang pag-familiar sa mga wording, no? Kung di mo imong kagalingon mo pa nga, mag-isod pa kag kanga pa kasi mo pa nga. Diyan. So, imo no? Nindot kayo ang pagkagama ni Brad Jando ang tema sa dialogue. Lamang ang paghatag ninyo og kinabuhi. No? Saka nga, ang paghatag og kinabuhi sa maong pulong sa dialogue. So, kamo, mag-practice mo, kung magtapan mo, mag-dialogue mo kamo ng duha, hatagi kinabuhi. Pero, mas balay, katasin balay, basahon mo ni every palik, hatagi po kinabuhi. Ha? Daw, nagkubag-tubag na ka. So, ikaw po, nagkubag-tubag na po ka, nga, nindot ka, ayaw. Ikaw, ako nakita, bitin ka Jude, ayaw. Okay, familiarize niya ang tema. Pag-pronounce, kung ako si Joanna. Joanna. Okay, Joanna. Nani mo ang problema, ha? So, aron ba, solve ang problema? Kaya problema, hindi na mapabili problema kung asulbaron, di ba? So, nani mo ang problema? Akseptado ka na. So, kulang nag-practice. So, sila, nindot, okay sila. So, ang inyo lang tingog. Kusog-kusugan jutay. Kaya wala tayo microphone. No? Kusog-kusugan tingog. Kanya, padayon, wala lain, no? Si Kwan, Sander. Ay, si Sander. Are, ato pagpaka si Joanna o si Dongdin. Okay. O, niya po'y bag-ong maikson nga bag-ong nagtaon. Gikan sa dating daan, o yan karon. Magkatoliko na, magsipdi po. Si Dodong Brad Sander, ayan eh.
ang tema ang Ay Santissima tungod sa Trinidad. Santissima Trinidad. Okay, ito pakpakan. Pakpak mo diha ba? Uy, pakpak! Oh! Palakpak ko ba? Palakpak ko ba? Kamot? Pakpak ko Uy! kamot! Uy! Lumina po ko! Uy! Lumina po ko! Pakpak mo! Oh! Sige, sige. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako day si Alexander Ayadi, kanhing sakop sa members of the Church of God International o mas nahinhan ang dating daan sa Cebu. Ako mo ay napiling ang saysay aning tema mahitungod sa Santissima Trinidad kayo sali sa pagtulunan sa Iglesia Katolika nga magtanong gisupak namo sa dating daan. Ini ang usa sa mga doktrina sa Iglesia Katolika nga napuno sa misteryo mahinungdan. Ngamingon si Brother Ili nga dili makadimatugkad ning doktrina pero nganong ipanudlo man nga lisod ba ni Sabton. The church admitted nga lisod ni Sabton ning doktrina apan padayong gipanudlo tungod lamang sa usa ka rason tungod kay kini kamatuoran. Sama ra gud ani nasayod ta nga ang Dios Amahan usa ka espiritu kay sumala pa ni Kristo sa 1:4:24 nga ang Dios espiritu ang Dios Amahan espiritu ug balaan nga espiritu. Kuna nga balang espiritu ang Dios Amahan nagpasabot ba pud kana nga ang balang espiritu nga mikanawt ang Kristo dito sa Jordan mao ang Dios Amahan. Kuna ang balang espiritu nga mitugdong kag Kristo dito sa Jordan mao ang Dios Amahan. Kinsa man tong mitingog sa langit yan ang higayuna nga mingot. Ini ang pinangga kong kana lisod kay nato karon. Pero nga naman nga ato man gyapon kanang gipanudlo. Tungod kana kay maunay kamatuhan. Karon ang doktrina may tungod sa Santissima Trinidad, nagsaysay may tungod sa dunay usa lamang ka Dios, nga dunay tulo ka naglahing persona. Og sa kape pa na 3 in 1. Usa nga tulo o tulo nga usa. Isod to kamon sa, pero tagana to nig sayon nga pagsabot sa Bibliang Hebreo. Ang Ginoo gitawag og Adonai. Ug ang Dios sa Bibliang Hebreo gitawag og Elohim. Ang pulong Elohim singular paminawon pero plural ang meaning. Sama sa usa ka pamilya. Sa pag-ingog usa ka pamilya, singular noun na siya pero plural ang kahulugan niya na. Kay dili pwede nga moingon kag usa ka pamilya unya tatay na dayna. Kay dili matawag og usa ka pamilya kun ang tatay ra ang imong ipasabot. Because when you say family, then normally apila diha ang inahan ug ang mga anak. Nakuha niya po ta. Balik sa tema. Ang Diyos pinulungang Hebreo gitawag kini og Elohim, singular paminawon but plural in meaning. Sumala pa sa Genesis mingon ang Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. O sa Tagalog pa na, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Dihatin ang nga dunay duha ka persona ang nagsulti ug ang gisultihan. Ang gisultihan diha sa magdagway sa nagsulti ug ang gisultihan diha nga sa magdagway sa nagsulti o si Kristo. Sumala pa sa Biblia nga ang pulong Dios diha sa Colossus 1:15 kini na kanayon. Si Kristo mao gayud ang hulagway sa dili makita nga Dios. Si Kristo gikan sa amahan. Ato ka na mabasa sa 1:18 nga nagkanayon. Walay tao nga nakakita sa Dios bisan unsang panahon ang bugtong anak lamang nga naa sa bakan sa amahan. Siya ang nagpailak kanina. Ug basahon nato sa New Revised Standard Version ang nabutang diha, no one has seen God at any time. The only begotten God which is in the bosom of the Father. Og sa original Greek manuscript pa na gitawag kana og monogenes theos o begotten God nga naa sa sabaktan sa amahan. Og kay anaaman sa sabaktan sa amahan, busa nahiusa siya sa amahan nga mo'y tag-iya sa sabaktan diin siya gikan. Sumala pa sa Salmo 2:7, magamantala ako sa sugo. Ang ginomingon kanako, ikaw mao ang akong anak. Di anak ko ikaw. Nining adlaw. Usa tinaw nga ang gianak samahan ang monogenes theos nga naa sa iyang sabaktan. Ug ang katumanan niya na mo si Kristo kay si Kristo ra man ang bugtong anak nga Dios.
Busa ang doktrina sa Iglesia Katolika mahitungod sa Santissima Trinidad nga ang amahan walay gigikanan ug ang bugtong anak nagagikan sa amahan ug ang Espiritu Santo nagagikan sa amahan ug sa anak. O mga pinanggang doktrina sa Santissima Trinidad tungod sa rason nga dili kuno mabasa ang Biblia ang Trinity. Apan tinod bagay nga dili na mabasa ang Biblia ang Holy Trinity. Ani akong basahon usa sa mga salin sa Biblia diha sa Amplified Bible Translation ang Polon Trinity nga niya akong basahon na nababasa sa Revelation 7:10 Amplified Bible Translation kininag kanayon. And in the loud voice they cried out saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and to the Lamb our salvation is the Trinity. To give unto God the Trinity, we owe our deliverance. Usa tinaw nga nabasa gid sa Biblia. Dili man sad nila kayang pamatud-an nga Amplified Bible, dili Biblia, kay Biblia man jud na o dili comics o magazine ba. Lahat. Dili po na usa sa mga Catholic translated Bible amo ni palitaw nila nga bias na. Mabasa usab kana sa lain pang Protestant Bible nga gitawag og Expanded Bible diha sa Isaiah 6:8 nga nagkanayon. Then I hear the Lord voice saying, whom can will I said to speak for God to Israel? Who will go for us, referring to God and His heavenly court, or possibly to the Trinity? So I say, here I am, send me! Lain pang hinungdan nga nagsupak sila sa doktrina sa Trinity tungod kay dili kuno tinod nga si Kristo tupong samahan. Kay sumala pa kuno ni Kristo sa 1:14-28 nga ang amahan labaw pa sa anak. Mao nay resulta sa magtuon sa Biblia putol-putolon ang matago ang kamaturan. Busa hatagan ako nagtubag kay kun ang bakak balik-balik ko sa pagpamatod mahimo kini daw tinuod alang sa mawala na sayod. Sumala pa ni Apostol Pablo diha sa Filipos 2:5-6 nagkanayon. Ang ay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Si Brother Eli Soriano kanunay mubasa na sa Magandang Balita Biblia in Tagalog translation di nagkanayon. Kahit siya ay Dios, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kaya nga naman, tiwaso na ako nagbasa sa verse 7 o kini nagkanayon. Sa halip, pusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Doon na day siya giukas. Giukas niya ang iyang pagkatupong sa Diyos. Aron masuot niya ang dagway sa usa ka lipon, aron di ay niya masuot ang dagway sa usa ka lipon, pinagi siyang pagkatao, kinanglan niya hukason ang iyang pagkatupong sa Dios. Busa tupong dayjud sila. Apan iya lamang kining gihukas aron masuot niya ang dagway sa usa ka lipon. Ug sa dihang nasuot na niya ang dagway sa usa ka lipon, pinagi sa iyang pagkatao, mingon na dayon siya sa 1:14-28 nga ang amahan. Labaw pa niya kay human naman niya gihukas ang iyang pagkatupong sa Dios. Busa insakto day ang doktrina sa Katoliko mahitungod sa Trinity ug mao nang ilang gisupak kay wala sila kadako. Ug tungod kay bago pa man ako sa Catholic Faith Defender, mao nga sabtalang ninyo ug anong mubura ang akong kapamahayag. Ang labing importante nga nasaysay na ko ang akong tema sa Batinaw gayud nga punto kini si Alexander Ayade, ang anak ni Julia Ayade. Nagayang kanina salamat sa inyong pamilya. Okay, so mali si kana ininihan Alexander Ayade. Sander. So ayun nakita nga niya na siya sa Katoliko, nagdepensa na sa to ang Ginoohan o ganudlo na sa to ang pagtulunan. Mone, so inabuta nga kini siya magpadayon sa iyang pagka-safety. O ginay nga mulaban siya dito ni Soriano, lain ang iyang labanan, mao nang ato ang simbahan Katoliko. Okay, ito plagpagan si Father Donde Alabado.
Sander, Juan, ayan eh. Sabi ko, labado. Aliyah. Aliyah. Okay, nya mata mga Ikson, ato ang ikuan, ato ang mga kuan, si Kinkin, si Rin Niena. Diendo is watching. Aliyah. Kinkin. Ang pag-pronounce, umorogate. Umorogate. Okay mga Ikson, ato ang tapuson ginatong Bible study ni atong adtong Domingo, ano Sabado, kay doon na tayo lakaw. Karong taon-taon, kaya doon na tayo paghahimon nga seminar o usab kining Okay. market preaching. Atong butan atong kwan. Uy, closing prayer. Samahan sa Espiritu Santo. Amen. Sa iyong amahan, salamat sa imong gipadala, salamat sa mga batanon nga imong gipantawag aron sa ingon nila mahimong speakers o magdepensa sa imong simbahan. Panalangin niya mo mga kaparian, tanang nagtanaw karon sa live. Panalangin niya sila, ilikay sila sa katalagman, disgrasya o hatagig kabasol sa panglawas. Kini tanan naman among ipangayaw pinagi ni Kristo among manunobos. Amen. Samahan sa Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.